Magandang mapagpalang gabi po, mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa sa patuloy po nating pananalangin para po sa ating ika-42 yugto ng atin pong prayer for tonight. Salamat po sa lahat na nagpapatuloy na tumatangkilik nito. At we believe that ang Panginoon hindi po nasasayang ang atin pong napapakinggan. Sa gabi pong ito, muli ay salamat dahil ako po ay nabigyan din ng pagkakataon. So, let's pray po muna bago magsimula. Father God, thank you so much for this evening. Salamat Panginoon sapagkat Lord, sa tuwi na isang kagalakan para sa akin Panginoon na makapagbahagi ng inyong mga salita sapagkat naniniwala ako to share your word, to share your gospel at gamitin mo na bilang isang instrumento upang ipahatid ang iyong mensahe ay isang pribilehiyo, isang opportunity for me, O God. At kaya po ako nagagalak sa gabi pong ito sapagkat naniniwala po ako na ang mga salita mo ay isang salitang makabuluhan na katulad din po ng binahagi ng aking mga kapwa manggagawa, kapwa kapastoran ay makakatulong po, makakadagdag. Na katulad ng sinabi mo na bilang isang mananampalataya sa iyo at ibinilang mo sa iyong sambahayan ay dapat kami bilang magkakapatid ay magpapalakasan, magpapaalalahanan at magpapanalanginan. Kaya Panginoon, napakaganda ng ganitong mga pangyayari, Panginoon, sapagkat, O Diyos, ito po ay isa pong pagganap ng iyong habilin sa amin na bilang magkakapatid sa iglesia. At maging, Panginoon, maaaring may bago ngayon na nakikinig. At nawa, O Diyos, ay maging kalakasan niya ito. Magbibigay din sa kanya ng gabay sapagkat ang salita mo ay tunay na gabay sa aming buhay. Pagpalain niyo po, Lord, ang mga makikinig tonight at ang mga makikinig pa sa mga susunod na araw. Thank you, Lord, for using Church of the Living Faith. At salamat po. We thank you, Lord. We bless you. Glorify your name, Lord. Lift up your name through your words. And thank you for using me. Ako na inyo pong lingkod, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. So sa atin pong ika-42 yugto na ang tema ay what is your personal view regarding the word of committed? Ano ang na-experience na mga magaganda at mga struggles, no? Dahil sa pagtalaga ng buhay mo sa Panginoon. At ngayon, ano ang plano mo para ikaw ay lumalim pa sa pagtatalaga ng buhay mo sa Lord at paano mo encourage ang ibang tao. So yan po yung atin pong patuloy na i-discuss tonight at nawa po ay makadagdag po ito in Jesus' name. Sa akin po, ang pananaw ko patungkol sa committed ay dagdag para po sa ating lahat. Tama po ang lahat ng mga nag-share. But and for me, ay dinadagdag ko po na maihahambing ko po ito sa kapag ka ang isang babae ay mag-aasawa. So pagka nag-asawa ka, ay kinakailangan nakafocus na yung mind mo na mag-aasawa na ako. 'Di ba? So pagka nag-asawa ka na, nandun na yung preparation sa mind mo na ang magiging buhay mo ngayon ay hindi na yung sarili mo lang, kundi darating na yung nandito ka na sa sitwasyon na hindi ka na nag-iisa, kundi ikaw ay meron ng kasama. So, because the Bible says that we are the bride of Christ. Tayo daw ay asawa ni Jesus. So, ang pag-aasawa ay iyan ay magka-partner, katuwang. No? Hindi ka nag-asawa para daw sinasabi ng Bible na husband, honor, wives, submit to your husband, na submit na para kakawawain ka, gagawin ka tulong, gagawin kang alipin,
gagawin kang utusan. Hindi ganon. Kundi ang tamang salita sa pag-aasawa ay ito ay partnership dahil nilikha sila ng Panginoon na pantay. So partnership. So pag-aasawa. So the Bible says again that we are the bride of Christ. So kapag ikaw ay nag-asawa, nandun yung mindset mo na kaya naging kapartner ko ito para maging katuwang sa lahat ng bagay. So, tayo, as the bride of Christ, bakit napakahalaga na tayo ay magtalaga ng ating buhay? Sapagkat alam natin na when Jesus pumunta sa heaven, ibinili niya ito sa kanyang mga alagad na go and preach the gospel. Kasi bakit? Yung hindi natapos ni Jesus na gawain, nung nandito pa siya sa lupa, ibinili niya sa kanyang mga alagad na kailangan tapusin. So, sa mga buhay Kristiyano, ay yun ang layunin ng Diyos sa atin. Sabi nga sa ikalawang Timothy, dito sa chapter 1, verse 9, ay naligtas tayo at tinawag tayo ng Panginoon para sa isang banal na gawain. So, niligtas tayo. Si Jesus namatay sa cross para sa atin, iniligtas tayo. Bakit niya tayo niligtas? Kasi tinawag niya tayo para sa isang banal na gawain. So para sa isang mananampalataya, malinaw dapat sa kaisipan niya na kaya siya nakakilala sa Panginoon kasi may plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos ay tinawag tayo, tinawag ako, tinawag ang bawat isa sa atin para sa layunin na gawaing banal. So, kinakailangan, para magawa mo ito, kailangan i-commit mo yung sarili mo, italaga mo, para magawa mo yung nararapat na tungkulin mo. No? Bilang isang asawa, sa asawang lalaki, mahalaga na naiintindihan mo kung ano yung responsibility ko pag ako'y nag-asawa. 'Di ba? So pagka nag-asawa ka na, malinaw 'yun. Dapat sa atin na may partner na ako, ang partner ko katuwang ko na ngayon. So bilang katuwang, mahalaga na bawat isa tunay na gumaganap ng kanyang responsibility. Kasi pagka hindi ginaganap ng bawat isa ang kanyang responsibility, hindi ka totoong nagtalaga ng buhay mo. Hindi ka nakakommit dito. Kasi pag sinabing committed, ay gagampanan mo yan. Kasi pag hindi mo gagampanan, irresponsible ka. So accountable ka at pananagutan mo talaga yan kapag hindi mo ginagampanan. Paano mo pananagutan? Hindi magiging maganda ang partnership ninyong mag-asawa. So sa mag-asawa, para successful ang pagsasama, ginaganap ng isa kanya responsibility at tinityak natin dahil si Jesus ang partner natin, di ba? We are His bride. So, 100% si Jesus, tapos na ang ginawang ginampanan sa atin. So, tayo ngayon ang gaganap ng ating tungkulin bilang kanyang bride. So, mahalaga, ito yung mindset natin. Sabi nga ng mga narinig na natin, ng mga nag-share ng mga kapatiran, you have to change your mind. Bakit? Dati dalaga ka. Ngayon may asawa ka na. So, paano mo i-change ang mind mo? Ano ang iisipin mo? Hindi ka na po pwedeng magbuhay single. Dati nagagawa mo yung sarili mo, pupunta ka sa ganito, wala kang pakialam, ganyan-ganyan. Kung masyadong maluwag ang magulang mo or pinabayaan ka na kasi nasa tamang isip ka na, kapag ka ikaw ay may partner na, pag may asawa ka na, kinakailangan meron kang mga dating ginagawa na talagang iiwanan mo na. Amen po ba?
Kasi 'di ba, the Bible says that the old has gone and the new has come. So ang old mo, nagagawa mo kung ano gusto mo. Wala kang pakialam. Bakit? Kasi tingin mo sa sarili ka lang naglilingkod. Tingin mo ang sarili mo lang satisfaction ang hinahangad mo. But this time, pag may partner ka na, hindi na po pwede yun. Andun ka na sa lugar na dapat pasayahin mo na ang partner mo, asawa mo. So, dun ko binabatay ang salitang committed. Yung ang buhay na nakatalaga sa Panginoon. Katulad ng mag-asawa na magka-partner. So yung immaturity mo ng single ka pa, iba na ngayon ang takbo ng isipan mo. So nandun na, alam mo yung task, yung duties mo, yung duties and responsibilities mo bilang asawa. Kasi kapag hindi mo ginanap yan, magulo. Hindi maging successful ang relationship. So, ganun din sa relationship natin sa Panginoon, para tayo ay tunay na lumago, mamunga hanggang sa ang bunga natin ay magpatuloy, ay kailangan yung old self natin iwanan na natin at italaga na natin ang ating buhay sa Panginoon. Katulad na sinabi ng Panginoon sa Roma chapter 12 verse 1, alay ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na handog at kaaya-aya sa Panginoon, sapagkat ito ang tunay at ganap na pagsamba ninyo sa Kanya. So ialay. Pag sinabing inalay, hindi na tayo nagmamay-ari, hindi na natin ginagawa ang mga gusto natin gawin. Kundi, katulad ng senior ng iba nating mga kapwa manggagawa, no? Offer yourself unto the Lord, commit, no? Commit everything unto the Lord. Acknowledge Him in everything you do, in everything, sa lahat ng plano mo sa buhay. I-commit mo sa Panginoon. So, pagka i-commit mo lahat, wala kang, ibig sabihin, hindi mo magagawa mga bagay na yan hanggat hindi mo itinatalaga para sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa, pinaplano at mga aksyon sa buhay. No? So, pag ikaw ay nag-asawa, nagbubuo ka na ng bagong sistema mo. No, yung lumang sistema mo, nung single ka, di ba? Mama's boy, papa's girl, etc., etc. Hindi ka marunong, tawag ito, marami kang mga lagi na para kang baka, pa, kailangan ko itong ito, pa. O, pag nag-asawa ka, wala na yan. Kasi bakit? Nakafocus ka na sa asawa mo at ngayon ay magbubuo ka na ng bago mong sistema. Magbubuo na kayong dalawa ng bago ninyong sistema. So yung bagong sistema, yung bago mong pagkatao kasama si Kristo. Di po ba? Sabi sa Colossus chapter 3 verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So lahat, luma natin, naglilingkod tayo, di kabilang ang Panginoon. Ngayon, ito na, lahat ang ginagawa natin for the Lord. Ginagawa sa kapwa, for the Lord. Ginagawa sa trabaho, bakit ka naging faithful, bakit ka naging loyal, bakit hindi ka nandadaya sa oras, bakit hindi ka sinungaling, bakit naging faithful ka sa kausap mong tao, diba? Hindi ka nambobola, hindi ka bolero. Why? Because ina-acknowledge mo that in everything you do, hindi mo yan ginagawa lang sa tao, kundi yan ay ginagawa mo rin para kay Lord. Kaya ito po, no? So, pag mag-asawa ka, bago na yung sistema mo. Tapos na ang pagiging immature. At kasi ngayon, pag nag-asawa ka, extension ka na ng personality ng asawa mo. Kaya sabi nga nila, kung ano ang tingin sa partner,
ganun ka tinuturing ng asawa mo. So, syempre, dahil extension ka na ng, ng personality ni Jesus Christ, so yung luma mo, pagiging immature, wala na. Unti-unti, nag-grow ka, lumalago ka, at unti-unti nakikita sa atin ang wangis ng Panginoong Hesukristo. Because the Bible says sa aklat ng Korinto that our body is not our own. Ang pag-aari nito, ang nagmamay-ari ngayon nito, walang iba kundi ang Panginoon na. Kasi tayo ay binili hindi sa mga ginto at pilak, kundi tayo ay tinubos. Binili sa pamamagitan ng dakilang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang katawan ninyo, hindi kayo ang nagmamay-ari, kundi ang Panginoon. Kaya kapag ka ang mindset, ay hindi ako nagmamay-ari ng katawan ko, so nandun ka. Iingatan mo yan sa pananalita, sa gawa, sa pagkilos, kasi kapag napintasan ka, mapipintasan din ang partner mo. At sino yung partner mo? Si Jesus. Kasi anak ka na ng Diyos ngayon. Sabi sa John chapter 1 verse 12. So pag mag-asawa ka, napakahalaga ang pagiging loyalty. Diba? Pag sinabing loyalty, sabi ng Bible sa unang hari, chapter 8, verse 61, manatili kayong tapat kay Yahweh. Pag sinabing tapat, diba? Pag sinabing ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog, sabi sa Roma 12:1, so, yung hindi ka na gumagawa ng ikasisira, ikasasakit ng sama ng loob ng iyong kapartner. Ibig sabihin, ang pagmamahal mo para lang sa kanya. Kasi sabi sa Lucas 14:26-27, hindi maaaring maglingkod o hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Hindi naman sinabi ni Jesus na talikuran natin na asawa, anak, kapatid, magulang. Hindi ganon. Ang sabi lang niya, huwag kang magmahal ng higit sa kanila, ng higit sa akin. Mas mahal mo sila kaysa sa akin, mas sinusunod mo sila kaysa sa akin. Diba? Mas ino-honor mo sila kaysa sa akin, mas nire-respeto mo sila kaysa sa akin. Yan ang sinasabi ni Jesus. Ibig sabihin, yung pagiging loyal mo, diba? No? Kapag nag-asawa ka na, hindi po pwede yung sabihin ng nanay mo na, ay, walay mo na yung asawa mo na yan. Halika, meron akong ipapalit sa iyo na mas gwapo, mas responsable. Yan talaga yung gusto ko sa iyo nung una pa. Sige na, hiwalayan mo yan. Ano mo yan, i-divorce mo yan. Tapos itong gusto ko na to ang pangasawahin mo. Hindi pwede yung ganon. Kasi bakit? Kapag kasal ka na, ang loyalty mo nandyan na. Okay, mahal mo ang nanay mo, pero ang loyalty mo sa asawa mo. Hindi mo siya pwedeng sundin. Kasi ang kailangan, ang mahalaga sa iyo ngayon, yung kapartner mo. So same with Jesus. Kaya sabi niya, hindi kayo pwedeng maging alagad. Pag mas mahal mo, di ba? Ang pamilya mo. Sabi sa verse 27 sa Lucas chapter 14, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So, ang hindi pagiging committed sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka willing na pasanin yung krus para sumunod sa Kanya. Kasi yun ang requirement ni Lord, pasanin mo yung krus. So pag hindi mo pinasan, hindi ka pwedeng sumunod. So ang pagiging committed, pasanin mo. Anuman ang magiging resulta, anuman ang magiging kapalit ng paglilingkod mo sa Panginoon. Nandyan na maaaring ang mga kaibigan mo, hindi ka naintindihan. Maaaring may mga relatives ka na persecutors mo, pinagtatawanan ka o ano pa man. Diba? May mga kaibigan ka na humiwalay sa'yo kasi wala na. Kaiba ka na kasi. But in spite of that, nananatili kang matibay.
Kasi inilaban mo si Jesus sa buhay mo. Kasi ang loyalty mo ngayon, hindi na sa friend mo, hindi sa sinumang tao, kundi ang loyalty mo ngayon is kay Jesus na. Amen? So, yan po ang aking masasabi. Okay, so, ang pagiging committed, ito ay permanente. Ito ay habang buhay. Kasi tinawag na tayo ng Lord. So hindi po pwede dito na pag nakaranas ka ng hirap, nakaranas ka ng di mabuti, ay tatalikod ka na. So ang tunay na committed, habang buhay, permanente. Sabi nga sa 2 Timothy again, chapter 1 verse 9, tayo ay tinawag para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin. Okay? Ayon sa kanyang layunin. Ang layunin ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, i-commit natin ang ating buhay sa Kanya dahil tayo ay tinawag para sa banal na gawain. Okay? Sabi dito, ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob sa simula pa. Ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa simula pa. Ito ang plano ni Lord sa atin. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Na sa simula pa, niligtas tayo ni Jesus sa krus, pamamagitan ng kanyang dugo, tinawag tayo para sa isang banal na gawain. Kaya panghabang buhay ito kapatid, hanggang madatnan tayo ng Panginoong Hesus na nananatili sa ating pananampalataya. So walang tapat na asawa na tatalikuran ang kanyang asawa dahil meron siyang nakitang o dahil nahirapan siya, dahil hindi siya naging satisfied sa partnership nila. Hindi. Kapag sinabi mo nag-asawa ka, hindi tayo ayon sa ayon sa prinsipyo ng Panginoon, hindi natin tawag dito, ino-honor ang divorce. Dahil sa Diyos, ang pag-aasawa ay habang buhay, permanente. Kaya pag tayo ay nag-commit, handyan na yan. Hanggat buhay ka, gagampanan mo yan. Meron pong mga hirap, of course. Kaya nga sabi ni Jesus, kung gusto mong maging alagad ko, pasanin mo yung cross. Ang buhay, kasama na dyan ang mga struggles, ang mga good. May mga ngiti, may mga pagluha, may mga pagbusangot, 'di ba? May mga kailangan ng pasensya, kailangan ng passion, kailangan ng tiyaga, kailangan ng effort. Kasama 'yan eh. Kasama sa buhay 'yan. Kaya ako masasabi ko, no, paano natin ma-grow pa ng deeper ang ating pagtalaga ng ating buhay. So sa akin, ilagay na sa mindset na ang buhay ko ngayon, hindi na ako nagmamay-ari, kundi ang Panginoon na. Ito na ang buhay ko hanggang buhay ako. So renew your mind. Ilagay na sa utak. Yan na yung pagiging, yan na yung dala-dala natin sa lahat ng panahon. Kay Jesus na ako. 'Di ba? Pagka nag-asawa ka, di mo pwedeng baguhin, ay gusto ko maging single ulit. Maliban na lang maging balo ka, 'di ba? Pero pag nakabalo ka, ayun na. Pero hangga't buhay ang asawa mo, wala kang choice. Kundi isipin habang buhay, isa lang ang darling ko, isa lang ang papa ko, isa lang ang bebe ko. Hallelujah. Amen. So yun lang po ako ang masasabi ko po, paano ma-encourage. Para ma-encourage po tayo. Again, maging mindset na ang buhay ko hindi sa akin.
kundi kay Lord. Ito ang destiny ko. Sabi nga sa Joshua chapter 24 verse 15, ito ang verse namin sa pamilya, that as for me and my household, we will serve the Lord. Mga kapatid, ang buhay natin pahiram lang. Ang lahat ng meron tayo, pahiram lang ng Panginoon. Sa ayaw at sa gusto natin, ang buhay natin dito sa mundo magtatapos. Babalik tayo sa tunay na nagmamay-ari sa atin. Again, Jesus said, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng aking Ama. Kundi yun lamang ang sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan, lahat na nandito sa ating paligid, nakikita natin, wala tayong dadalhin ni isa man pag tayo'y namatay. Ang ating lamang maipagmamalaki sa Diyos, ang sabi ni Jesus, pagdating ko kaya may madatnan pa ako na sumasampalataya sa akin? For me, I will declare, yes Lord. Madatnan mo akong matatag na nakatayo, na nananalig sa iyo, nananampalataya sa iyo, sapagkat sa iyo ang buhay ko, ikaw lang ang Diyos at tagapagligtas ko, at habang buhay, maglilingkod ako sa iyo. Sa tulong mo, Panginoon. So, help me, God. Amen? So, mga kapatid, go lang tayo. Mahirap ang buhay, may struggles, may ngiti, may lungkot, may luha, tuloy lang. Dahil ang pangako ng Panginoon, ang lahat ng ating pagpapagal para sa Kanya, hindi kailanman masasayang. Sabi niya sa Aklat ng Malakyas, sa panahon na ako ay kikilos, malalaman ninyo ang mga naglilingkod sa akin at ng hindi. Ang ating kayamanan, hindi ang material, hindi ang nakikita ng mata. Ang ating kayamanang material sa piling ng Diyos. Kaya po, ang buhay natin, let us commit everything to Him. Let us commit our lives to Him. Let us commit our family. Everything sa buhay natin, commit it to the Lord. And the Lord will bless sa buhay natin. Hindi tayo magkukulang. Amen? So let's pray. Father God, in the name of your Son Jesus, Lord, I pray, help me God. Help us God. Sabi mo nga po, Panginoon, again sa aklat ng Pedro o Diyos, na dahil kami ay sumasampalataya, iingatan mo kami ng inyong kapangyarihan hanggang sa muli mong pagbabalik. Lord, kami Lord, wala na po kaming iniisip pa, Panginoon, na pwede pa naming paglingkuran. Kasi sabi mo, Panginoon, sa aklat ng Lucas, doon po sa chapter 14, hindi kami pwedeng maglingkod ng sabay sa kayamanan at paglilingkod namin sa iyo. Dahil hindi kami pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. It's either yung kayamanan namin, sarili namin, it's either kayamanan namin, trabaho namin. Dahil ang sabi mo, tatalikuran ng isa at maglilingkod ng tapat sa isa. Lord, ang buhay namin, tulungan mo kami na wala po kaming ibang isa-isip at maging goal sa buhay namin, Panginoon, kung hindi gawin namin ang lahat ng ito to glorify your name, to magnify your name, to exalt your name, Jesus. Dahil, Panginoon, kami po ang extension mo dito sa mundong ito para magawa ang mga iniatas mo sa amin. So help us, God. Kami, Panginoon, ay blessing sa aming bansang Pilipinas. Blessing kami sa aming mga mahal sa buhay. Blessing kami sa aming mga trabaho. Blessing kami sa lahat ng mga sulok-sulok kung saan naroon ang aming mga paa. Dahil, Jesus, Ikaw, Panginoon, ay sumasa amin.
You are the light. At ang liwanag na yan, extension kami, Panginoon. Kaya Lord, kapag kami ay nag-commit ang aming buhay sa iyo, Lord, we can rest assured na hindi kami pabigat, hindi kami papasan, hindi kami pasanin ng sinuman, kundi kami ay isang ganap na pagpapala sa sinuman na makadaupan namin. Help us, God. Help me, God. Tulungan mo kami na sa aming pagpapatuloy ng aming buhay, huwag kaming umayaw, huwag kaming mapagod man, pero mahalaga nagpapatuloy kami sa aming pagtalaga ng buhay sa iyo. Magagawa lamang namin po ito kung kami tutulungan po ninyo. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, bless everyone na nanonood, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, anuman ang kanya pong sitwasyon, ang daladalang mga pasanin ngayon. Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan. Na sabi mo nga po, ang salita mo ay buhay at totoo at makikinabang ang lahat dito na naniniwala. So kung siya ay naniniwala at nananalig sa mga salita mo na kanyang narinig, Lord, nandyan ang power, ang kapangyarihan mo para maganap ito sa kanyang buhay. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, if we seek first your kingdom and your righteousness, all these things that we needed, Lord, sa buhay na ito, susunod na lang. Lord, ipakita mo sa kanya, totoo ito. Kasi ito po ang pinatunayan mo sa buhay ng inyong lingkod at ang aking buong sambahayan. Salamat po, Panginoon. Lord, I declare blessings sa amin pong bansang Pilipinas. I declare blessings sa lahat po ng nanonood. At salamat po. Purihin ka, parangalan ka. Ito po ang aking hiling in Jesus' name. Amen. God bless everyone.